Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Mayroon ng legal remedy na gagawin ang grupo ng depensa sakali mang matuloy ang pagharap ni Vice President Sara Duterte bilang hostile witness ng prosecution sa kanyang impeachment trial. Samantala, iginiit ng defense team ni VP Duterte na hindi bahagi ng kanilang estratehiya ng sunod-sunurin ang objection sa paglilitis. Ito ang balita ni Evan Alvarez. So, ginagawa lang naman namin yung trabaho po namin. But as to strategy, hindi naman po ganun babaw yung strategy namin na object lang ng objecto. Hindi strategy ang objections. Yan ang binigyan linaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte matapos ang sunod-sunod na pagtutol ni Attorney Carlo Narvasa sa mga tanong sa direct examination ni Attorney Amando Ligutan kay NBI agent Kalilong kahapon. Ayon sa spokesperson ng defense na si Attorney Michael Poa, normal na bahagi ng paglilitis ang paghahain ng objections at hindi ito taktika para hadlangan ang presentation ng ebidensya ng prosekusyon. Tungkulin lamang anya ng kanilang abogado na tutulan ang mga tanong na sa tingin nila ay objectionable. And the rule is that in terms of testimony being given by a witness, that we have to object as soon as the ground is apparent, no? Ibig sabihin, pag lumabas na at napansin mo na objectionable yung question ng kabilang panig, dapat mag-object ka na kagad. Kasi kung hindi ka mag-object, that will be considered waived, no, on our part. Pagdating naman sa posibilidad na maging hostile witness ng House Prosecution Panel si VP Sara, batid ng defense team ang mga legal remedy na po pwedeng i-avail ng pangalawang Pangulo gaya ng rights against self-incrimination. Gayunpaman, nilinaw ng kampo na wala pa sila sa yugto ng mga ganitong hakbang at anumang kanilang gagawin ay pag-uusapan sa pagitan ng kanilang kliyente. Nang matanong naman kung handa rito ang bise, Never naman siya nagpakita ng any objection, no? But I guess it will have to really depend on kung ano yung takbo ng trial talaga. There will always be remedies, no? Especially if the issue is a fundamental right under the Constitution. So tingnan po muna natin. I don't also want to preempt the presiding officer. kaugnay ng usapin ng muling pagpapakita ng pangalawang Pangulo matapos bigla ang bumisita kahapon sa Senado, sinabi ng kanyang kampo na hindi ito planado at walang katiyakan kung babalik ulit ito sa Senate premises. Yung kahapon po talaga, kaya nga ayokong bigyan ng laman sana yun kasi yung kahapon biglaan lang that we asked for a meeting, she was available, and she also wanted to see us, and she also wanted to thank everyone in the defense team in person. So napag-usapan na dadaan siya kahapon. Pero kung kailan siya pupunta next, hindi pa po namin napag-uusapan. Bago bumisita si VP Sara kahapon sa kanyang defense team, una nitong pinuntahan si Senator Rodante Marcoleta na nasa PNP General Hospital at kasalukuyang humaharap sa mga kaso sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Poa na hindi nito alam ang pinag-usapan ng dalawa dahil pribado na ito sa pagitan ng magkaibigan. Ayaw rin itong sagutin kung makakaapekto ba ito sa usad ng impeachment trial. She always visits naman the people who consider her friends and give her support, diba? Siyempre lalo na mahirap yung katayuan ni Senator Marcoleta. So, but will it affect the case? Nababanggit na naman sa impeachment court, diba, na if hindi ka makapag-participate one way or the other, then that's actually in favor of the defense because abstain ang mangyayari, hindi ba? Or no vote. Nananatili naman ang posisyon ng defense team pagdating sa threshold ng conviction na igagalang nila kung ano ang nakalagay sa konstitusyon. Una nang nanindigan si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na mananatiling 16 na boto ang kailangan upang mahatulang nagkasala si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inihayag ng legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na ang plano nilang presentasyon kay Vice President Sara Duterte bilang isang hostile witness ay hindi lang para sa iisang article of impeachment. Nanindigan din ang prosekusyon na hindi paramihan lang ng tanong ang impeachment trial, kundi patibayan ng ebidensya. Ito ang balita ni Rosalie Coz. And if we will call her as a witness, that's not necessarily mean that it will be confined to the articles relating to grave threats, no? Matapos kumpirmahin na planong ipresenta bilang hostile witness ng House Prosecution Team si Vice President Sara Duterte, inihayag ng legal spokesperson ng panel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi ito partikular para sa article of impeachment na grave threats at inciting to sedition. Sagot ito ng tanungin kung bakit kailangan pang ipresenta na prosecution si VP Duterte kung naniniwala itong sapat na mga ebidensya ng matinding pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Hinihiling din ng prosekusyon na maisapina ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez. Gayunman, tumanggi na itong magbigay ng detalye kung pagsusunurin ba ang presentasyon ng prosekusyon kina VP Duterte at Chief of Staff nitong si Attorney Lopez. For now, hintayin muna natin. No? Baka it's too early to talk about it. Let's go about it in detail when the prosecution actually files a request already for issuance of subpoena. Matters like that are matters of trial strategy that fall upon the exclusive discretion of the prosecution. Samantala, para naman sa prosekusyon, ginagawa lamang ng defense team ni Vice President Duterte ang trabaho nito sa pagbabato ng objections sa examination ng prosekusyon sa testigo nito. Ilang objections ang ginawa ng counsel ng Vice Presidente na si Attorney Carlo Joaquin Narvaza habang isinasagawa ng isa sa counsel ng prosecutors ng House of Representatives na si Attorney Amando Vergili-Gutan ang direct examination sa unang testigo si National Bureau of Investigation o NBI Agent John Mark Calilo. Gate din ni Attorney Tolosa, patibayan ng ebidensya ang paglilitis at sa kabila ng objections ng kabilang kampo na ipresenta pa rin ng prosekusyon ng ebidensya at testigo nito. Hindi ito paramihan ng objections at paramihan ng favorable ruling sa mga objections na to. Patibayan ho ng ebidensya to, and that's our goal. But what we can say is, despite the repeated attempts to block us from presenting evidence, we were able to do that yesterday. Sa usapin naman ng voting threshold sa impeachment conviction, kabilang sa mga pinag-aaralan ng prosekusyon ay ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Ito ay sa gitna ng panindigan ng presiding officer ng Senate Impeachment Court na si Senator Francis Chis Escudero na 16 na boto ang kailangan para sa conviction ni VP Duterte. Gayunman sa kasalukuyan, hindi pa ito ang pinagtutuunan ng pansin ng House Prosecution Team. Actually, it's not just an option for the House. It's everybody's option. We haven't discussed it for the purpose of our official position, although for myself, I have pronounced it even before we started this impeachment trial. I'm not aligned with the position of the impeachment court, but that is just my personal opinion. It doesn't bind the prosecution. In the realm of possibilities, that's a remedy that's available to us under the law and under the rules. But as I've stated, are we discussing it? At this moment, we're not. Is that among our priorities? It's not. Again, our priority is to continue to present evidence before the impeachment court. Dagdag pa ng isang House Prosecution Panel member, hindi ngayon ang akbang panahon para iakyat ang usapin sa Korte Suprema. Too early. Nag-umpisa pa lang yung hearings, yung trial. So later siguro, magiging very right talaga and proper for a judicial case with the Supreme Court is kapag nagputukan na at hindi na-achieve yung 16 and i-insist ng mga bumoto na dapat hindi bilangin yung mga outside of the coercive powers of the impeachment court. Pero kung nakukuha naman ng 16, no justiciable controversy. Sa 24 na senador, 3 ang hindi nakakadalo sa paglilitis ni VP Duterte bilang Senator Judges. Ito ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court. Si Senator Jinggoy Estrada na nakaharap sa kasong plunder at graft kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Gayun din
si Senator Rodante Marcoleta na sinampangan ng kasong plunder sa Santigan Bayan kaugnay ng tinanggap nitong 75 million pesos na halaga ng campaign donations noong 2025 election. Ngunit hindi idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses o SOSE at sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE. Rosalie Cruz, UNTV News and Rest. Diyos ng aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magiging madugulang ang impeachment trial kung hindi maibibigay sa taong bayan ang katotohanan. Ito ang buwelta ng Malacanang sa maikling pahayag ni Vice President Sara Duterte sa unang pagpapakita nito sa Senado kahapon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Wala pa rin naririnig ang palasyo na direktang pagtanggi ni Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kahit hindi pa kailangan ng presensya ni VP Sara sa Senate Impeachment Court, tiyak na mas nanaisin ng taong bayan na marinig ang kanyang mga paliwanag. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas nanaisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. May buwelta naman ang Malacanang sa maikling idiomatiko ni VP Sara na kahit duguan umano ay hindi siya patitinag sa isinasagawang impeachment trial. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya. Naniniwala naman si Yusek Castro na naaayon sa konstitusyon ang pagkakatalaga kay Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Ang sagot na ito ng palasyo ay may kaugnayan na rin sa hiling sa Korte Suprema ng mga kaalyadong abogado ni VP Sara na ipatigil ang impeachment trial hanggang maresolba ang isyung konstitusyonal sa otoridad ng presiding officer. Marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court at ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer ng impeachment. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Clinically stable na ang kondisyon ni Senator Rodante Marcoleta. Subalit ayon sa Philippine National Police General Hospital o PNP, GAH, hindi pa ito maaaring ibiyahe sa ngayon base sa findings ng ilang laboratory results na mababatas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa ngayon po okay naman po si Senator Marcoleta, kaya lang yung BP po niya compared po kahapon mas tumataas po ngayon at 160/90. Yung mga ibang signs and symptoms naman po niya kagaya kahapon na chest pain at saka neck pain, medyo nawawala-wala naman na po. Kaya lang yung sa BP talaga ang problema po natin sa ngayon. Hindi pa tiyak kung kailan mabibigyan ng medical clearance para makalabas ng Philippine National Police General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Ito'y matapos na makitaan ng iba't ibang karamdaman base na rin sa resulta ng ilang laboratory tests sa senador. Ayon kay PNP GH Internal Medicine Department Chief, Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, nakitaan ng mild pneumonia si Senator Marcoleta. Yung findings po niya sa ngayon po may pneumonia po si Senator Marcoleta sa by x-ray, chest x-ray po pero yung syempre hypertensive si Senator Marcoleta, expected na po na cardiomegaly yung makikita natin by x-ray. Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya. Bukod dito, mayroon din ani ang mamabatas na degenerative disc
disease o problema sa cervical spine na nangangailangan ng 6 na session ng rehabilitation therapy. Mayroon pa rin anilang mga test na hindi pa lumalabas ang resulta. Yung sa 2D echo wala pa po. Yung sa x-ray niya tsaka dun sa cervical spine niya meron na pong result. Meron talagang mga findings po natin doon sa chest x-ray at tsaka doon sa cervical spine. Bagamat clinically stable ang senador, mataas pa rin ang blood pressure nito na umaabot sa 160/90 na lubhang delikado sa kanyang edad. Tulad po ng sinabi ko kahapon, clinically stable, wala pong critical condition si Senator Marcoleta. Yun lang po sa BP po niya, kailangan po nating i-monitor yung BP po niya sa ngayon kasi fluctuating po talaga yung BP po niya. Is it the trouble, ma'am? Sa ngayon po hindi po. Nilinaw naman ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alan Rico na naisagawa na ang return of warrant noong Lunes at mayroon na ding commitment order si Senator Marcoleta. On Monday po, as stated by our Chief PNP, that was July 6. Immediately, doon po mismo nung nangyari yung when he was arrested. Dahil nandun na rin po, the warrant was immediately returned. Samantala, pasado alas 11 kanina, nang mamataan ang may bahay ng senador na dumating sa PNP-GH para dalawin ang mamabatas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos ng Sandigan Bayan na i-consolidate na ang mga kasong plunder at corruption laban kay Senator Rodante Marcoleta at iba pa nitong kapwa-akusado. Nagpasya ang Sandigan Bayan 6th Division na pagsamahin ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng mga pampublikong opisyal sa kasong plunder na kasalukuyang nakabinbin sa 3rd Division laban kina Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotle Viray. Paliwanag ng korte, ang dalawang kaso ay nag-ugat sa parehong mga pangyayari, sangkot ang parehong mga partido at mga ngailangan ng parehong mga saksi at dokumentaryong ebidensya sa paglilitis. Sinabi rin ng Anti-Graft Court na makatutulong ito sa mabilis na pagpapasya at makakaiwas sa magkakasalungat na desisyon. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Department of the Interior and Local Government Secretary Benno Rabalos Jr. bilang Cabinet Secretary. Bilang Cabinet Secretary, magsisilbi siyang tagapamagitan ng Pangulo sa ibang national government agencies, local government units, mga political organizations, civil society groups at iba pang grupo hinggil sa usaping politikal. Bukod dito, magiging tagapayo rin siya ng Pangulo ukol sa mga umuusbong na iba't ibang mga issue sa bansa. Number 1, assist the President by providing timely, relevant, and strategic advice on emerging national, local, and international issues affecting the political landscape. Lalo pa lumakas ang Super Typhoon Inday habang papalapit sa Ilagang Luzon. Kaninang alas 3 ng hapon ay namataan na pag-asa ang super bagyo sa layong 1,070 kilometers east-northeast ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na 95 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 240 kilometers per hour. Tinatahak ng bagyo ang direksyong patungo sa bansang Taiwan, gayunman nakataas ang tropical cyclone with signal sa ilang lugar sa bansa. Kabilang dito ang Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province at ang northern portion ng Abra. Sa loob ng 36 na oras ay posibleng maramdaman ang pagbugso ng hangin sa mga apektadong lugar. Hindi man direktang maglandfall ang bagyo, ay palalakasin nito ang habagat. Magiging maulan naman bukas, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Posibleng umabot sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 ang idedeklara ng pag-asa sa mga lalawigan sa Northern Luzon, kaugnay ng pananalasa ng Super Typhoon Inday. Ayon naman sa pag-asa, huwag magpakakampante kung wala mang ulan kahit pa maitinaas silang wind signal sa mga lugar sa bansa. Ito ang balita ni JP Nunez.
Sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon ito, and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun. Hihina pero malakas pa rin. Ito ang inaasahan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa Super Typhoon Inday. Sa ngayon, ayon sa PAGASA, umiiral na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Batanes at Cagayan Valley. Base sa pagtaya ng ahensya, sa Biyernes o weekend pa posibleng maranasan ang mas malakas na epekto ng bagyo oras na lumapit na ito sa landmass ng bansa. Posible ring umabot sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3, ang pinakamataas na signal sa mga lalawigan sa Northern Luzon. Kung inyo pong naiisip ano nga ba yung posibleng maging highest wind signal na ating itataas, we're not ruling out the possibility 2 or 3. Kung magkakaroon ng more to the westward na movement within the area of probability, Kaugnay nito, binigyang linaw muli ng PAGASA na ang mga wind signals ay hindi nangangahulugang direktang tatama ang bagyo sa isang lugar, kundi isang maagang babala upang makapaghanda ang publiko. Kaya nga ayon sa PAGASA, hindi dapat ipagtaka kung sakali mang may umiiral na wind signal sa isang lugar, pero hindi naman umuulan. Sana po, wag magtaka yung mga kababayan natin na sasabihin nila naka-wind signal number 1 tayo, pero generally good weather po sa kanilang lugar. Paunang abiso po ito para sa paparating na hazard or lakas ng hangin na pwede nyong maranasan in 36 hours or less. Kung mananatili ang bagyo sa kasalukuyan nitong track, hindi pa rin nakikita ng ahensya na magla-landfall ito sa anumang lugar sa bansa. Pagtitiyak ng PAGASA, hindi ito maaaring maikumpara sa lakas na naranasan sa mga bansa at lugar na direktang dinaanan nito gaya sa Rota sa Marianas Islands, Saipan at Guam. Yung sentro, malayo po, hindi naasaang magla-landfall. And then possibly ang tatama dito sa may bandang dulong Hilaga Luzon, yung pinaka-outermost rain band, outermost periphery ng bagyo. Samantala, kinumpirma naman ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis na ang Super Typhoon Inday at paghatak nito sa hanging habagat ay epekto na ng Super El Nino. Dahil sa Super El Nino anya ay mas lumalakas ang mga bagyo at lalong na-enhance ang galaw ng habagat. So ito na po yung mga sinasabi natin na mga potential impact nitong very strong El Nino na paparating. Ngayong buwan ng Hulyo, 4 na mga bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Payo ng State Weather Bureau sa publiko, palaging i-monitor ang lagay ng panahon at agad na lumikas kung may nakikitang mga banta ng pagbaha o landslide. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong puwersa ng pamahalaan para sa paghahanda sa Super Typhoon Inday. Ayon sa palasyo, nagsagawa na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng paglilinis ng mga drainage at mga daluyan ng tubig. Nakaantabay na rin ang mga kagamitan ng Department of Public Works and Highways. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development, aabot sa 4.7 million food packs ang nakapreposisyon na sa buong bansa. Samantala, nagdeklara na rin ng Code White ang Department of Health. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon. Nagbabala ng posibleng flash flood o biglaang pagbaha sa nasa 100 lugar sa National Capital Region ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC. Pagtiyak naman ng ahensya, nakahanda ang mga lokal na pamahalaan sakaling tumaas ang tubig baha. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nakahanda na ang mga pumping station sa Metro Manila oras na magbuhos ng maraming ulan ng hanging habagat dahil sa paghatak ng bagyong Inday.
Ito ang tiniyak ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes sa pagpupulong ng Metro Manila Risk Reduction and Disaster Council o MMRRDC na kanya ring pinangungunahan. Nakahanda yung ating mga pumping stations kung dumating man yung malaking o malakas na pag-ulan. Pero as expected naman, magkakaroon pa rin ng flash flood dahil nga sa more than or nasa 100 millimeters of rain. Sinabi naman ni Chairman Artes na noong nakaraang linggo pa sila nagsimulang maghanda kasama ang Office of Civil Defense o OCDNCR. As early as last week, kahit nung malayo pa yung bagyo, may mga paghahanda na tayo. Nandito si Director George, nag-meeting na sila last week ng mga technical staff, mga DRRMOs ng mga LGUs. At nagkaroon na sila ng pagpupulong regarding preparations, inventory ng assets, pre-positioning ng assets, preemptive evacuation plan. Sa bahagi ng Metropolitan Manila Development Authority, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na patuloy nilang tinitiyak na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations na kanilang pinangangasiwaan na nakatalaga sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Bukod dito, may mga nakatalaga rin anilang mga tagalinis at tagaalis na mga bara sa drainage upang masiguro na hindi magbabara ang mga daluyan ng tubig. Samantala, natukoy naman ng MMRRDC ang 123 flood-prone areas sa Metro Manila batay sa report ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pinakamarami sa listahan ay mula sa Quezon City na umaabot ng halos 50 lugar na binabaha. Paliwanag ng opisyal, halos hindi naman nagbabago ang bilang na ito kada taon. Gayunman, may ginagawa ng pre-feasibility study ang DPWH kaugnay ng mga flood-prone area sa NCR. Yan po yung magbibigay daan para magawa po yung actual na drainage master plan. Kasi po, yan pong drainage master plan, ang gusto po natin ay talagang comprehensive at talagang buong Metro Manila ang coverage up to the barangay level. Kaya po kailangan ng pre-feasibility study na I understand ay ongoing po sa DPWH. Pakiusap ng MMRRDC sa publiko makipagtulungan sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng mga basura sa marapat na tapunan upang maiwasan ang pagbara sa mga lagusan ng tubig at mabawasan ang pagbaha. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang Department of Agriculture na maraming ulan ang ibubuhos ng Super Typhoon Inday at habagat. Makatutulong ito ayon sa ahensya na magkaroon ng dagdag patubig ang mga sakahan sa Luzon. Ito ang balita ni Mia Alonzo. That's why nakikita natin itong parating na bagyo, si Inday, with international name na Bavi, na makakatulong, lalo na kung yung malawak kasi yung ano niya yung span ng bagyo. Kung babagsak yung ulan doon sa mga watershed areas ng mga major dams natin, Angat, Magat, makakatulong para tumaas yung water level. Malaki ang inaasahan ng Department of Agriculture o DA sa bagyong Inday. Ito ay dahil naantala na ang simula ng planting season sa ilang sakahan sa Luzon dahil sa kakulangan ng patubig bunsod ng mababang water level sa ilang dam sa Luzon. Nauna nang naiulat na mahigit 20,000 ektarya ng sakahan sa Bulacan, Pampanga, Quirino at Isabela ang hindi matataniman dahil sa mahinang irigasyon mula sa Angat at Magat Dam. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, inaasahan ng DA na mapapataas ng bagyong Inday ang level ng tubig sa mga ito para naman may magamit na patubig sa mga sakahan. Ang una talagang inaalisan yung irrigation kasi ang priority of course ang inumin tubig ng Metro Manila.
So, importante itong parating na bagyo ay magbuhos ng ulan dito sa mga watershed area. Kung titingnan yung typhoon track, papunta siya ng norte at kung yung labas na band ng bagyo ay magbabagsak na ulan. So, that's beneficial for the agriculture sector. Ayon sa kagawaran, mula pa noong 2024 hanggang ngayong taon ay nasa 2.7 billion pesos ang pondong inilaan para sa proyekto ng solar irrigation. 199 irrigation units ang inaasahang makapagbibigay ng patubig sa mahigit 4,380 ektarya ng sakahan. Sa mga proyektong ito, nasa 165 ang halos tapos na ayon sa DA at kasalukuyang nasa commissioning stage, habang ang natitirang 34 ay nasa procurement process at target ding makumpleto ngayong taon. Ipinaliwanag ni Asik de Mesa na may mga proyekto ng operational ngunit hindi pa maituturing na ganap na tapos dahil may mga proseso pang kailangan daanan gaya ng commissioning at technical testing ng Agricultural Machinery Testing at Evaluation Center o AMTEC bago tuluyang tanggapin ng pamahalaan. Gayunman, tiniyak ng DA na may mga nakahandang mitigation plan ang ahensya kasunod ng pagkatatag ng National El Nino Task Force upang manguna sa paghahanda ng pamahalaan. Plus, nagbigay na tayo ng mga advisories doon sa mga regional field offices, especially doon sa mga apektuhan. Pangatlo, we want to maximize kasi hindi lahat ng lugar sa Pilipinas will be affected by El Nino. Layunin din ng DA na sulitin ang produksyon sa mga lugar na hindi maaapektuhan ng El Nino habang ipinatutupad ang iba't ibang mitigating measures sa mga lugar na makararanas ng kakulangan sa tubig. El Nino is all about water management. Kailangan linisin yung mga canals, kailangan palabas ka doon ng mga shallow tube wells, solar irrigation. And lastly, kapag talagang last recourse natin yung cloud seeding. Pag talagang kulang na kulang yung tubig. Kaya nabanggit ko kanina, importante sa atin itong mga bagyo sa ganitong panahon na ma-refill yung ating mga dams. Kasi nga dito sa Luzon, nagkaroon na ng pagbawas doon sa pag-release ng irrigation water sa ating mga large irrigation systems. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik na sa gyera ang Amerika at Iran. Nitong Martes, magdamag na nagpalitan ng pag-atake ang dalawang bansa na kinumpirma ng mga kalatas ng bansa sa gitnang silangan. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Bagher Ghalibaf, na isa rin sa chief negotiator ng Iran, wala nang pagtutunguhan na Memorandum of Understanding o MOU ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Brady Rebuza. Nagpalitan ng muli ng malalaking airstrike ang Amerika at Iran kasunod ng pag-atake ng Iran sa ilang commercial vessels sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ng United States Central Command o CENTCOM ang pangyayari na nagsabing malinaw na nilabag ng Iran ang umiiral na ceasefire. Ang nasabing mga barko ay kinabibilangan ng Qatari-owned LPG tanker na Al Rikayat, Saudi-owned oil tanker na Wedian at ang UAE-owned LPG tanker na Al Maria. Ang mga ito ay may lulang crudo at natural gas palabas ng Strait of Hormuz mula sa Persian Gulf patungong Gulf of Oman. Kinondina ng Qatari government ang nasabing pag-atake. Giit ni Qatar Prime Minister at Minister of Foreign Affairs Majed Al-Ansari, dapat itigil ng Islamic Republic ng Iran ang lahat ng operasyon nito na naglalagay sa peligro sa seguridad, buhay at supply ng enerhiya ng mga bansang umaasa sa Strait. Nangako itong pananagutin ng Iran sa lahat ng tinamong pinsala ng kanilang barko. Kasabay nito, binawi ng US ang 60-day waiver sa oil sanctions nito sa Iran na nakapaloob sa nilagdaang Memorandum of Understanding ni na US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian. Ibig sabihin, hindi na muling makapagbebenta ng crudo ang Iran. Sagot naman ni Iran, Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi, ang pagbawi ng US sa waiver ay paglabag sa Article 10 at ang pag-atake ay hindi pagsunod sa Articles 1 at 2 ng nilagdaang MOU. Tiniyak nito ang aksyon ng Amerika ay may kaukulang ganti. Nagbabala rin si Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf na tapos na ang pambubuli ng Amerika. Inisa-isa nito ang paglabag ng US sa MOU na aniya ay wala ng patutunguhan. Binigyang diin nito
na hindi sila magpapatalo. Nitong Martes ng gabi sa Iran, sunod-sunod na pagsabog ang naitala sa Bandar Abbas Airport malapit sa Shahid Aghani Port sa Bandar Abbas, Southern Iran. May babala naman sa patuloy na counterstrike ang Kuwaiti government sa mga dumarating na missiles. Sa ibang ulat naman, pinasabugan rin ng Iran ang 5th Fleet ng US Navy sa base nito sa Bahrain. Ayon sa Iranian media, nagtaas na ng alerto sa full battle warning ang buong puwersa ng militar. Kasalukuyang nasa Najaf, Iraq ang mga leader ng Iranian government para sa ikalimang araw ng state funeral ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sa pahayag ng Iranian political analyst na si Syed Mohammad Marandi, nakahanda sa all-out war ang Iran at sa pagkakataong ito, sigurado aniya na madadaig si Trump. Nauna na aniyang nagpaalala ang Iranian government sa Amerika na huwag maglunsad ng pag-atake sa panahong ito ng kanilang pagluluksa. Batay sa pinakahuling anunsyo ng IRGC, sarado na muli ang Strait of Hormuz at ayon sa Iranian media, hindi na tinapos ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang libing dahil agad na itong lumipad pabalik sa Tehran. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nadiskubre ng mga sundalo ng Russia ang bagong paraan ng Ukraine para maparalisa ang mga sundalo ng Ukraine. Sa pabalat, akalaing simpleng chocolate bar lamang, pero sa loob ay mayroon itong detonator at maliit na battery. Ayon sa sundalo, para itong malakas na paputok kapag kinagat dahil posible itong sumabog sa bibig at sa kamay. Isinasama umano ang mga tsokolate sa bag ng mga sigarilyo para kunin ng mga sundalo. Уже не ладно, аккуратно вскрываем. Смотрим. Вроде две стандартные шоколадки. Но вот с этой что-то не то. И, соответственно, при укусе, при нажатии осуществляется соприкосновение электродетонатора, происходит хлопок. У тебя отрывает либо челюсть, либо кисть. Так что будь внимательный и ничего лишнего не бери. Posibleng mapasakamay na ng Turkey ang inaasam nitong F-35 stealth fighter jets ng Amerika kung matutuloy ang plano ni United States President Donald Trump. Sa kanilang pag-uusap ni Turkish President Tayyip Erdogan sa Ankara, sinabi ni Trump na posibleng bawiin na niya ang arms sanctions sa Turkey, bagay na pinangangambahan ng Israel. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Babawiin na ni United States President Donald Trump ang sanctions na ipinataw nito sa bansang Turkey. Sa kanyang bilateral talks kay Turkish President Tayyip Erdogan, sinabi nito na panahon na upang alisin ang nakapataw na restrictions sa Turkey sa F-35 warplane program ng US. We're going to be taking the sanctions off. I don't want him to waste his time answering that question. We're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Ang sanksyon ay ipinataw noong 2019 matapos bumili ang Turkey ng Russian S-400 air defense system sa halip na ang F-35 fighter jets ng US. Bukod dito, isinailalim rin ng US ang Turkey sa parusa, alinsunod sa 2017 federal law na Countering America Adversaries Through Sanctions Act na nagbabawal sa US na makipagtransaksyon sa mga bansang may ugnayan sa Iran, North Korea at Russia. Kasunod ng pagbawi ng sanksyon, kinumpirma rin ni Trump na posibleng payagan na muli ng Amerika ang Turkey na makabili ng F-35 fighter jets. It's a decision we're going to make. Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So yeah, something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. It's certainly something we will consider. Yeah. Positibo naman ang pagtanggap ni Erdogan sa pahayag na ito ni Trump. Aniya, may pangako pa si Trump na 5 unit ng F-35 warplane noong bumisita siya sa Amerika na inaasahan niyang tutuparin ng US leader. Sa ngayon, pinanghahawakan pa rin ni Trump ang hindi pagsali ng Turkey sa gyera ng US at Israel sa Iran mula nang mailunsad ito noong Pebrero. Turkey has been a great ally for us. Turkey could have gone on the side. They know Iran very well.
and they know the problems with Iran. They could have gotten into the fight. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me, but they could have gotten into the fight on the other side. They've been extraordinary in many ways with respect to our relationship, including trying to end the war with Iran. So, but when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for maintenance, I think don't we have an obligation, especially when it's been somebody that frankly has been more helpful to the United States. Malaki ang pagtutol ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa usapin dahil bilang kaalyado ng Iran, posibleng palakasin lang ng Turkey ang puwersa ng Iran laban sa kanila at sa alinmang bansa sa gitnang silangan. Ayon kay Netanyahu, kahit pa magkaibigang personal sina Trump at Erdogan, iba ang level ng kanilang ugnayan kung ang pag-uusapan ay ang ugnayan nila bilang estado. I think that everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly state to the United States. To the contrary, it's a regime that's infected with the Muslim Brotherhood, which hates the United States. He threatens to destroy my country, would destroy the power balance in the Middle East. Aprobado man kay Trump, dedepende pa rin sa US Congress kung tuluyang aalisin ang sanctions sa Turkey at payagan itong makabili ng F-35 warplanes ng US. Para mangyari ito, ay kailangang amyendahan ang isang umiiral na batas. Umani naman ng pagbatiko si President Trump ukol dito. Ayon kay dating US Vice President Mike Pence, isang strategic mistake kung gagawin ito ni Trump dahil magiging banta ito sa national security ng Amerika, Israel at ng NATO. Ayon naman kay New York Representative Nicole Maliotakis, malakas ang pakikipag-alyansa ng Turkey sa Iran at Russia. Marami rin itong issue ng illegal na pananakop laban sa Cyprus at Greece at hayagan ang panawagang pabagsakin ang Israel. Dagdag pa nito, maaaring makuha at magamit ang teknolohiya sa paggawa ng F-35 stealth warplane sa maling paraan na magiging banta hindi lamang sa kapayapaan sa US, kundi maging sa Middle East at Eastern Mediterranean. Nananawagan naman si Nevada Representative Dina Titus sa iba pang mambabatas na maghain ng resolusyon para hindi maaprubahan ang planong ito ni Trump. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaalala ni Japan Prime Minister Sanye Takaichi ang araw na ito na siyang ika-4 na taon na nang mangyari ang assassination kay dating Prime Minister Shinzo Abe. July 8, 2022, nang mabaril si Abe habang nangangampanya sa Nara Prefecture. Naaresto agad ang 21-year-old na suspect at dating sundalo na si Yamagami Tetsuya na agad umamin sa krimen. Ayon kay Prime Minister Takaichi, tuwing mag-iikot siya at gagampanan ng kanyang tungkulin ay ramdam niya ang malaking kontribusyon ni Abe sa kanilang bansa. Ligtas na naihatid sa kanilang bahay sa tulong ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na sumailalim sa maselang head surgery. Mula sa Cagayan de Oro City patungong Butuan City, maingat na inalalaya ng team ang pasyente upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lisel Nael. Ilan po bang ganyan? Sa bahay na lang magpapagaling ang isang 37 anyos na lalaki matapos ang kanyang operasyon sa ulo. Kailangan ang maingat na biyahe mula sa ospital sa Cagayan de Oro City papuntang Butuan City kung saan uuwi ang pasyente. Meron po siyang operation sa ulo na nagkaroon po siya ng severe bleed.
no? Meron pong pumutok na ugat sa kanyang ulo. So, ang ating pasyente ay stroke patient. Matapos ang ilang linggong pamamalagi sa ospital, pinayagan na itong makauwi upang makapagpagaling kasama ang kanyang pamilya. So, reason po bakit siya need i-travel ay meron na pong order or release order from the hospital. Pwede na pong i-travel yung pasyente. At doon na rin sa Siargao Island na magtuloy-tuloy po ang kanyang medication. Ang kanyang nakababatang kapatid ang nakiusap sa UNTV News and Rescue Team para ligtas siyang maihatid sa bahay. Maingat na inassess ng team ang kanyang kalagayan at kinuna ng vital signs bago ito ibiniyahe. Ang iyang temperature is 36.1. Temperature 36.1. Autosat pulse is 97. Pulse 97. Oxygen saturation 97. CSS 97. At yung pagtakbo rin natin sa ating sasakyan kung gaano pabilis, kung ating rescue van, yun, inorient po natin mga kasama nating driver. Sinigurado ng rescue team na maingat at maayos ang paglalakbay upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa kalagayan ng pasyente. Pagdating sa Butuan City, ini-endorse ang pasyente sa UNTV News and Rescue Team sa Agusan del Norte na siya nang nagtuloy ng paghatid hanggang makarating sa kailang bahay sa Butuan City. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Kasama ang Misamis Oriental at Agusan del Norte News and Rescue Team, Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpatuloy ngayong araw ang cross-examination sa unang testigo ng prosekusyon na isang agent ng National Bureau of Investigation. Dito na nabigyan ng pagkakataon ng depensa na makapagtanong sa ipininesentang testigo ng prosekusyon. Ito ang balita ni Jed Deresina live. Jed, ano ba ang sinubukang pahinain ng depensa sa kanilang cross-examination sa testigo? June, kinwestiyon nga ng defense team ni Vice President Sara Duterte kanina dito sa cross-examination yung kredibilidad at background sa digital forensics nitong unang testigo na si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Calilo. Maging kinwestiyon din nila yung kanyang ginawang transcript or yung accuracy ng kanyang transcript doon sa 2 oras na online press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan pinahayag umano ng pangalawang Pangulo yung kanyang pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Humarap sa magkakasunod na katanungan ng depensa si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Calilong sa pagsisimula ng kanyang cross-examination. Sa simula pa lamang ay hinarang na ng private prosecutor na si Attorney Amando Vergil Ligutan ang sinabi ng depensa na sumagot lamang ang testigo ng yes or no sa kanyang mga tanong. Ngunit ito ay in-overruled o tinanggihan ng presiding officer na si Senator Judge Francis Chis Escudero. Sa cross-examination kabilang sa kinwestiyon ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa, isa sa mga abogado ng depensa, kung tugma ba ang ginawang transcript ni Calilo sa mga aktwal na binitawang salita sa video. Ipinalabas ng depensa ang ilang piling bahagi ng mahigit 2 oras na online press briefing ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024. Sa video maririnig si dating Office of the Vice President Chief of Staff Undersecretary Zuleika Lopez na umiiyak at kinwestiyon ang kanyang paglilipat sa Women's Correctional habang iginigiit na nanganganib ang kanyang buhay. Pakinggan natin ang ilan sa bahagi ng paglilitis kanina. Stop. Okay. Yun lang po, ma. You heard that, sir? Do you want to repeat it? I heard it, sir. You heard it. Sir, in the first, you see also where that part is? Can you see it?
start with the question with Red Mendoza, sir. Okay, after the Zuleika Lopez. Did you hear that? Yes, sir. Okay. You heard, she said, I am not leaving this room. I am a detainee here in the House of Representatives detention facility for 5 days until the hearing on Monday. That is the first sentence, sir. My question is this. Does your transcript have the words a detainee? Can you repeat the video, sir? Okay, let's do it. Please repeat. Please play for the video again, please. Instructed to kindly play the video timestamp identified by counsel for respondent. Are you going to trigger na po ba, ma'am, the filing? I am not leaving this room. I am a detainee here in the House of Representatives detention facility for 5 days. That part that the detainee is inaudible, the only I heard, that's You why. heard the, correct? Yes. Are the words or the sounds the there? Her. Huh? Here. Yes. Here. Okay. At sa gitna ng cross-examination, ilang beses kinwestiyon ng prosecution ang paraan ng pagtatanong ng depensa. Mariin ang naging pagtutol ni Private Prosecutor Attorney Ligutan, partikular na sa pagsisiyasat ng defense sa transcript ni Calilong. Aniya, wala umanong kaugnayan o irrelevant na ito. Please. Your Honor, please. Now, I'm now registering my objection as to the relevance, Your Honor, please. If I may explain, Your Honor, of this line of questioning, Your Honor, please, if I may. Counsel may explain his objection. Your Honor, please. This witness already identified the video containing the contents of that press conference on November 23, 2024. And the counsel is now confronting this witness whether there are minuscule portions of the 2-hour video, like detainee, accused, whether this appear in the transcription. Now the basis for the objection is irrelevant. How can it be relevant? How can it be relevant, assuming but not conceding that these two minuscule words, detainee and accused, are not reflected in the transcript, when in fact this witness said he investigated not only on the basis of the transcript, but on the basis of the video that he himself viewed? What's the relevance? Ngunit hindi ito kinatigan ni Senator George Escudero. Inoverrule niya ang nasabing objection at binigyang diin na may karapatan ng depensa na suriin kung gaano katapat ang ginawang dokumentasyon ng ahente ng NBI. Overruled part of cross to test the accuracy and the truthfulness of the witness insofar as his transcription of the video is concerned. Thank you. Counsel may proceed. Thank you. Dun sa cross-examination kanina, kinwestiyon din ng defense team ni Vice President Sara Duterte yung forensic software provider kung saan nag-training si Calilong ng 2 linggo. Bukod dito ay inamin din kanina ni Agent Calilong sa naturang cross-examination na nagtuloy yung kanilang preliminary investigation dito sa umano'y pagkakaroon ng pagbabanta ni Vice President Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez, kahit walang naisumiteng affidavit yung mga offended parties na nabanggit dahil pinaliwanag kanina ni Agent Calilong na hindi naman required ang mga nasabing dokumento para simulan nila yung kanilang preliminary investigation. So ayan yung ilang bagay na tinalakay dito sa cross-examination ng defense team ni VP Duterte sa ikatlong araw ng impeachment trial. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Jed Neresina. May karapatan ang Senado para magtakda ng presiding officer kapag may nagaganap na impeachment trial ayon sa isang law professor. Anya, nananatiling tahimik ang konstitusyon sa usapin ng presiding officer sa impeachment trial at binibigyan nito ang mataas na kapulungan ng Kongreso ng kalayaan base sa sarili nitong rules of procedures. Ito ang balita ni Benedict Samson.
And I think by innovation today, starting yesterday, na si Senator Gatchalian pa rin yung nagbubukas ng trial. May naging pagkwestiyon sa kasalukuyang setup ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Isang petisyon ang inihain ni Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema upang maglabas ng kautusan para ipatigil ang impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Ngunit para kay University of the Philippines College of Law Associate Dean Attorney Paulo Tamase, hindi labag sa konstitusyon ang kasalukuyang setup ng Senado sa ngayon. I don't think necessarily problematic yung setup ngayon with a separate presiding officer. Yung constitutional text is silent on the presiding officer for impeachment outside of the trial of a president, and constitutional silence is not constitutional ambiguity. In fact, yung Constitution provides for a specific rule that the Senate shall promulgate its own rules of procedure to implement impeachment. Dagdag pa ni Atty. Tamase na ang usapin hinggil sa internal rules ng Senado ay itinuturing na political question at hindi nararapat panghimasukan ng Korte Suprema. Yung premise nito is if the Senate changes its rules, yung courts natin generally respect it to the point na even issues on whether the Senate complied with its own rules, political question siya. So the case is Arroyo versus De Venecia. Yung 1997, I think, case na yun shows that if may disagreement yung in the way that the Senate or the House at that point, I think, implemented its own rules, hindi nakikipasok yung Supreme Court. Bagamat maaga pa para pangunahan ang desisyong ilalabas ng kataas-taasang hukuman, may sinabi rin na posibilidad ang propesor patungkol sa petisyon na inihain ni Atty. Torion. But if we look at practice in the past, the Supreme Court has never stopped an impeachment trial despite an application for it. So the closest it got to stopping a trial was in the CJ Corona impeachment, but hindi niya pinigil yung paglilitis. Ang ginawa niya ay pinigilan niya yung or TNRO niya yung pag-disclose ng bank records. And even then, yung Senate insisted on its independence from the Supreme Court and yung exclusive or sole power niya to try the case such that hindi niya sinunod kaagad yung TRO. No? Bumoto muna sila before nila sundin yung TRO. Samantala, para kay Atty. Tamase, naging maganda naman anya ang daloy ng impeachment trial ni VP Sara. Patas yung ginagawa ng defense. No? Patas yung attempt niya to prevent the evidence from entering into the record because first, yun yung ethical duty niya towards their client. And second, because the court has made the decision implicitly to have a technical process. So kung hindi technical tong process na ito, then those objections might be unfair. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, hindi kailangan personal na maghain ng reklamo ang Pangulo o sinumang mataas sa opisyal ng gobyerno para lamang magsagawa sila ng investigasyon. Ito ang sagot ng ahente ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagtatanong sa kanya sa umano'y impeachable offense si Vice President Sara Duterte na grave threats. Ito ang balita ni Van Alvarez, live. Evan, paano ba nagsimula itong investigasyon ng NBI patungkol sa umano'y threat o banta laban sa Pangulo na nanggaling umano kay VP Sara? Pinutusan siya ng kanyang executive officer. Sa pamamagitan ng isang phone call ay sinabi sa kanya na magsagawa ng investigasyon patungkol dito sa isang press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024. Naman umano daw noon ay ang banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtestigo ni Salilong, sinabi niya na una niya nakita ay yung mga clippings ng umanong threat at pagkatapos noon ay sa kanya hinanap yung kabuang 2-hour-long press conference kung saan naroroon si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos niyang masabi yun sa kanyang executive officer, ay yun din naging yugto para maghanap siya ng mga pattern kung mayroon bang mga kaparehong nasabi si VP Duterte na mga pagbabanta o laban sa Pangulo.
Nilinaw ni NBI agent John Mark Calilong sa ikatlong araw ng impeachment trial ang isinagawa nilang investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte na naging basihan ng House of Representatives sa kanilang ika-4 na article of impeachment na grave threats at inciting to sedition. Sa clarificatory question ni Senator Judge Erwin Tulfo, tinanong nito ang kapangyarihan ng NBI na mag-imbestiga ng mga krimen laban sa mga high-ranking official, kabilang dito ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Ayon kay Calilong, hindi kailangang mag-request ng mga naturang official o bago sila magkumilos at magsagawa ng preliminary investigation. At may kapangyarihan na rin anya ang NBI na maghain ng mga reklamo sa Department of Justice. If we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir. Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case yung Pangulo, biktima ng threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo? Yes, Your Honor. Okay. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na kung ganito ang sistema ay nagsagawa rin ba ng investigasyon ng NBI para naman sa umano'y threat laban sa Vice Presidente, lalo na at ang pahayag na ibinigay ng Pangalawang Pangulo sa naturang video conference ay matapos matanong patungkol sa umano'y banta na tinatawag na Operation Romanov na may balak umanong i-wipe out ang pamilya Duterte. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Pinunto ni Senator Judge Cayetano ang pagiging conditional ng statement ni VP Sara. Ngunit ayon sa testigo, para sa kanya, maituturing pa rin itong isang absolute threat at ginamit ring batayan ng testigo ang naunang pahayag ng National Security Council na maituturing itong isang active threat. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva, inilarawan ni Calilong kung paano matatawag na active ang isang pagbabanta na may kaugnayan para mag-constitute bilang isang impeachable offense para sa bise. One giving the threat is capable of doing so. Meaning, if someone high-ranking officials, and if you say an official, have a capability or power over to implement those such threat, it is considered, sir. Not only, sir, but also how it was delivered, sir. Like what was mentioned in the that I mentioned previously, it was mentioned that no joke, no joke. It's a serious. Monica, bukod doon sa Operation Romanov na umano'y kinakaharap na threat ng Vice Presidente noong panahon ng November 2024, sinabi rin ng Defense na kasagsagan rin iyon kung kailan nadetene ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Kamara matapos ma-cite in contempt. Sinabi ng Defense na nung kasagsagan na sinabi ni Vice President Sara Duterte ang ikinukonsider ngayon ng House of Representatives o ng prosecution panel na alleged threats ay na kumakaharap ang Vice Presidente ng systematic oppression. Yan muna ang update mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Iginiit naman ng Defense Council ni Vice President Sara Duterte na ang buhay ng Vice Presidente at pamilya nito ang pinagbantaan kaya maituturing na justified o makatwiran lamang ang kanyang tugon dito. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, ano ang paliwanag ng depensa kung bakit hindi maituturing na impeachable offense ang grave threats? Monica, halos alas ng hapon. Tapos itong day 3 ng impeachment trial kay Vice President.
nomination ng Defense Counsel ni VP Duterte sa kauna-unahang testigo ng prosekusyon laban kay VP Duterte na si NBI Senior Agent John Mark Calilong, yung nagsagawa nga ng investigasyon sa authentication ng video ng virtual press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan ginawa yung umano'y matinding pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker later Representative Martin Romualdez. Kasunod nito ay binigyan naman ng pagkakataon ng Senate Impeachment Court ang Defense Counsel ni VP Duterte na ipahayag kung bakit hindi maituturing na impeachable offense yung mga binitiwang pahayag ng Vice Presidente laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan na para sa prosekusyon ay grave threats, inciting to sedition at assassination plot. Ang pangalawang Pangulo at pamilya nito ang pinagbantaan. Dito anya nag-ugat ang mga pahayag ng Vice Presidente. Pakinggan natin ang pahayag ng abogado ng pangalawang Pangulo. Truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. She didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. That is the meaning and that is the context. Nabanggit din ng abogado ang umano'y operasyon laban sa Duterte family na pinagwalang bahala umano ng mga otoridad. Operation Romanov is in place and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Naninindigan din ng Defense Counsel ni VP Duterte hindi high crimes and grave threats na aligasyon ng prosekusyon laban sa respondent. These are defined by their Vice Penal Code and are punishable by prison correctional. Thus, these fall under the jurisdiction of the MTC or first-level courts. Kahapon, ang isa lang ang unang testigo laban kay VP Duterte, ipinahayag ni Senator Judge Risa Ontiveros sa pagtatanong sa prosekusyon na ang mga pahayag ng Vice Presidente ay hindi pruweba na nangontrata ito ng assassin. Ginamit ang pahayag na ito ng Defense Counsel ng Vice Presidente at iginiit na tama ang Senator Judge. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Bam Aquino, inihayag ng prosekusyon na mayroon itong ipepresentang testigo kaugnay ng umano'y hitman sa ginawang grave threats. May I direct this to the prosecution? Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman? As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes. Yes. So kayo, Mr. Calilong, hindi kayo nag-imbestiga niyan? Wala kayong alam tungkol dun sa presensya ng hitman? Yes, Your Honor. Sa Lunes, July 13 naman, plano nang ipresenta ng prosekusyon bilang ikalawang testigo si Attorney Jeremy Lotto, Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao. Sa Martes naman, July 14, ipepresenta ng prosekusyon bilang hostile witness si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President. At sa Miyerkules, July 15, si retired AFP Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau, Office of the Sergeant-at-Arms ng House of Representatives. Monica, ayon naman kay House Prosecutor at San Juan City Representative Bel Zamora, hindi natibag ng defense camp yung mga testimonya ni Calilong. At ang pagpapakita rin ng video clips ni Attorney Lopez kanina sa paglilitis ay nag-justify sa hiling na ipasapina si Attorney Lopez bilang hostile witness ng prosecution. Balik sa iyo, Monica.
Maraming salamat, Rosalie Cos. Palalakasin pa ng Department of National Defense o DND ang deterrence capability ng bansa bilang bahagi ng pagpapatuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang sa mga pinag-aaralan ng kagawaran ng multi-role fighter aircraft at standoff capability upang mapahusay ang kakayahan ng bansa sa depensa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Stand-up capability, sir, wala kayong planong palagyan? Meron. Nandun lagi sa ating kasi deterrence yan. Paiigtingin ng Department of National Defense o DND ang paghahanda nito laban sa mga banta sa seguridad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng deterrence capability ng bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bahagi nito ang mga bagong FA-50 Block 70 fighter jets habang patuloy ring pinag-aaralan ang pagkuha ng multi-role fighter o MRF at iba pang mga deterrent capabilities. Now, bakit natin bibili yung FA-50 Block 20 na 12? At least nagbi-build up na tayo, naabutan na natin. Nagbi-build up tayo ng initial capabilities. At ito ang latest block na FA-50 na it is performed more than its cost. Cheaper for the bucks. Yeah, but of course we still have to look for deterrent capabilities, whether MRF, whether missiles, whether... Inamin ni Teodoro na wala pa ring pinal na desisyon sa MRF program dahil patuloy pa ang paghahanap ng pondo. Aniya, hindi sapat ang maliliit na bilang ng fighter jets at hindi bababa sa 40 eroplano ang kailangan upang magkaroon ng makabuluhang deterrence capability. So sir, 20 is a good number for us? No, it is we're looking for 40? Oh yeah, that's the minimum. If not, it will not make a difference. Sorry. Samantala, ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., plano ng AFP na magtayo ng isang space center bilang paghahanda sa paggamit ng sariling military satellites. Space center na magsisilbing unang hakbang tungo sa mas malawak na Space Command o Space Force. Sabi ni General Browner, ngayon pa lang dapat ihanda na ang mga tao at sistema upang hindi mahuli sa oras na magkaroon ng sariling satellite ang bansa. We are now planning to create our space center, which will eventually evolve into a space force or a space command. Anya, inaprobahan na rin ang pondo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa proyekto. Pinaghahandaan na rin ng AFP ang pagkuha ng sariling military satellite na target na mailunsad pagsapit ng 2028. Makakatulong ang satellite sa mas mabilis na pagbabantay sa mga nangyayari sa lupa at karagatan, pati na rin sa mas maayos na komunikasyon ng mga unit ng militar. Makikipagtulungan din sila sa Philippine Space Agency ukol dito. Hopefully by 2028, may funding nang in-approve si President for that. In fact, utos po ni Pangulo ito nung December command conference natin. During the year-end 2025 command conference, sabi niya, why don't you have your own satellites? So from that guidance, we started planning. Sa gitna ng umiiral na mga hamon sa seguridad, pinatitibay ng DND at AFP ang mga kakayahang magbigay ng mas matatag na depensa. Mula sa modernong fighter aircraft hanggang sa target na sariling military satellite ng Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang probinsya ng Cagayan sa paglapit ng super bagyong Inday sa lalawigan anumang oras mula ngayon. Isinailalim na rin sa blue alert status ang buong lalawigan kaugnay ng bagyo. Mula sa Tuguegarao City, Cagayan, ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Nimrod Torano live. Nimrod, kumusta na ang lagay ng panahon dyan at ang paghahanda ng mga magsasaka? June sa ngayon ay wala pa namang ulan ang nararanasan dito sa aming lugar, pero sabi nga ng Pag-asa ay hindi ito ibig sabihin
na hindi tayo maghahanda dahil malakas ang paparating na bagyo. Nasa Blue Alert ang Region 2 matapos ang pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense. Nakadeploy na ang mga responders habang nakantabay ang mga sasakyang panglupa, pangdagat at iba pang response assets. Kasabay nito ang paghahanda ng mga relief goods at pagpapalakas ng stockpile ng mga lokal na pamahalaan. Yesterday, naitaas na rin after ng pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense Region 2 into Blue Alert ang region. Under the emergency response protocol ng Oplan Listo Bravo, preparation, ang preparedness measure natin is the availability of all assets, floating, land, pati na rin yung mga responders natin sa kanilang mga deployment. At the same time, yung stockpiling ng mga release stocks natin naka-ready. Bagamat nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang probinsya dahil sa epekto ng El Nino, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong magsasaka habang nagpapatuloy ang pag-iimbak ng mga supply para sa posibleng pagtama ng bagyo. Since we are still under state of calamity, tuloy-tuloy yung distribution ng assistance natin sa mga affected farmers due to El Nino. Tuloy-tuloy yung mga procurements ng local government units natin ng stockpiling. Ayon sa mga otoridad, ang mga hilagang baybaying bayan ng Cagayan kabilang ang Santa Ana at mga kalapit na lugar ang pinaka-inaasang makakaranas ng mataas na alon at posibleng storm surge. Naglabas na rin ng mga advisory ang mga lokal na pamahalaan upang maagang makapaghanda ang mga naninirahan sa mga baybayin. Ang areas of concern lang natin dito ay yung northern municipalities natin, which are coastal municipalities. Ang threat na nakikita lang natin dito dahil sa lakas na ni Super Typhoon Inday, it may cause storm surge pagtaas ng mga alon natin. After the PIDRA yesterday, naglabas na kaagad tayo ng mga advisories on the preparedness ng mga coastal municipalities natin. Samantala, umaasa naman ang mga magsasaka na magdudulot ang pinalakas na habagat ng sapat na pag-ulan dahil nananatiling mababa ang tubig sa Magatdang. Mula sa normal na 180 meters, nasa humigit kumulang 162 meters na lamang ang water level nito. We're hoping na ma-enhance niya yung southwest monsoon, yung habagat, at magdala ng pag-uulan dito sa province namin. Dahil alagang problemado tayo sa irrigation. Inaasahang pinakamararamdaman ang epekto ng bagyo mula Biyernes hanggang Linggo. Sa oras na tumaas ang alon o antas ng ilog, agad na magpapatupad ng preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan. Yung mga coastal barangays naman natin, they know the drill, kailangan umakyat sila sa mas elevated na areas. As to flooding naman, pag akyat lang ng 6 meters, nag-evacuate na kaagad tayo, although ang critical level natin is 9 meters. Matatandaang na si state of calamity ang lalawigan ng Cagayan noong nakaraang Abril dahil sa pagtaas ng krudo at dahil sa matinding pagkatuyo ng lupa. Yan muna ang latest mula dito sa Tuguegarao City, Cagayan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nimrod Torrano. Hanggang tuhod na lang ang taas ng tubig sa ilang irigasyon sa San Jose, Nueva Ecija. Nagsisimula na ring matuyo ang ilang palayan doon. Kaugnay nito, dumaraing na ang ilang magsasaka sa dagdag gastusin at posible pang mabitin sa patubig ang kanilang pananim sa mga susunod na buwan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Mabibitin po kami sa patubig at ang epekto po niyan sa aming palayan, siyempre hindi po masyadong aani ng marami yan, hindi masyadong kakapal, hindi masyadong tataas. Kahit lagyan mo ng maraming fertilizer, kung kulang naman sa tubig, maapektuhan po yung ani. Kita na sa mga irigasyon sa San Jose, Nueva Ecija ang pagbaba ng antas ng tubig. Kung dati ay halos lagpas tao ang tubig sa ilang bahagi ng kanal, ngayon ay umaabot na lamang ito hanggang tuhod. Sa ilang palayan naman, nagsisimula na ring matuyo ang lupa habang patuloy ang paghahanda ng mga magsasaka para sa susunod na taniman. Tapos ang pinakamahirap talaga, pataba. Yun ang dinadaing ng mga magsasaka, pataba. Pero kung marami kang ipapataba at tinamangan ka ng kalamidad, doon ka malulubog sa utang.
Yan ang pinakamahirap. Bukod sa panganib na kulangin ang patubig, mas lumalaki rin ang gastusin ng mga magsasaka dahil sa mataas na presyo ng krudo na gamit sa water pump. Patuloy rin ang pagtaas ng halaga ng mga pataba kaya mas malaki ang puhunang kailangang ilabas bago pa man makapag-ani. Umani kami noong nakaraang tag-araw, medyo maganda naman ang ani at saka presyo. Pero yon ay ipinambayad din sa mga utang noong nakaraan. Kung minsan maaring kumita kang kahit konti, kuminsan naman break even, kuminsan naman lugi, depende sa panahon. Kung may posibilidad na hindi makabayad ng utang yung mga magsasaka pagka gano'n. Sa gitna ng banta ng kakulangan sa patubig, hiling ng barangay na magkaroon ng solar-powered water system upang matulungan ang mga magsasaka na makapagpatuloy sa pagsasaka kahit kulangin ang supply ng tubig. Tulungan yung magsasaka kung nag-ilninyo nga at walang panggagalingan ng tubig. Magkaroon ng solar system generator para makasaka lahat. Pero baka dito sa barangay namin mga 50 solar water system ang kailangan dito. Dahil maluwang itong sakahin dito sa ang area kasi nitong barangay namin is 999 hectares. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng mga magsasaka ang antas ng tubig sa mga irigasyon habang umaasa silang mananatiling sapat ang supply para hindi maapektuhan ang kanilang mga tanim at kabuhayan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina Harold Elisan, Flor de Lisa Abejero at Alan Agtarap. Maraming salamat din kay Elmer Candongo, Hana Avelino at Ligaya Morales. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 8:11 na nagsasabi, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.